Okay, so ayan na po ninyo nakabukas ang inyong Bible sa Exodus chapter 23. At yan po ang pag-aaralan natin sa kabuuan po ng mensahe nito. Exodus 23. Masaya po ang ilan sa atin na nakagraduate this year. Pakitaas po ang mga kasama ko na graduate. Okay. Ito po mga graduate. Oh. Hindi po kami magpapalibre sa inyo. So masaya yung mga graduate. Masaya din yung mga magulang na nakapag patapos ng kanilang mga anak. Tama ba? Hindi pa ba? Kindle pa lang yata. Yun ang matapos ninyo. Mahaba-haba pang lakbayin. So, tinatawag natin yung graduation na pagtatapos. Kahit alam naman natin na hindi naman talaga pagtatapos. Kasi pag graduate ng Kindle, meron pang grade school. Kapag graduate ng grade school, meron pang high school. Tapos meron pa ngayon senior high. Pagkatapos ng senior high ay college. Pinapakinggan pa lang ninyo, parang napapagod na kayo lalakbay niya. Pagkatapos ng college ay papahinga lang sandali, maghahanap ng trabaho. Kapag nagkatrabaho ay siyempre andun yung goal na ma-promote. At siyempre mag-increase naman yung kikitain, tapos makaipon. Tapos ay magkaroon ng sariling pamilya, tapos magkaroon ng mga anak. Tapos pag-aaralin naman yung mga anak at mag-kikinder, mag-high school, magka-college. So parang walang katapusan. And so we have a lot of goals. Karamihan sa atin, siguro ayaw natin isipin yung mga malayo pa. Baka we're just settling for yung mga tinatawag na short-term goals. Or baka iba sa atin ay arawan lang. Basta makaraos lang sa maghapon. Pero kailangan nating pag-usapan. Kailangan nating sagutin yung question na yes, meron ka mga goals. Pero kanino bang goals yung gusto mo na marating? Kanino ba sino ba nagsasabi sa inyo kung bakit doon tayo pupunta? Bakit yun yung gusto nating gawin o matapos? Dahil lang ba yun kasi yun expectation sa society natin? Dahil yun yung gusto ng mga magulang natin? O dahil yun yung sarili nating ambisyon? So yung gusto nating marating o yung gusto nating puntahan, yun lang ba yung dahil gusto natin? Or are we convinced na yun ba yung gusto ng Diyos na puntahan natin or ma-achieve natin? Karaniwan sa atin, nagsiset tayo ng goal sa buhay natin. Tapos, ipag-pray natin na Lord, i-bless mo po yung ambition ka na ito. Samahan mo po ako at tiyakin na maging successful. Na-realize ba natin kung paano nagiging baligtad? Now, we set our own goals for ourselves and then we ask God na samahan tayo. Instead of asking God, Lord, saan mo ba ako gustong pumunta? Ano ba yung gusto mo na maabot ko? At gawin ang lahat ng dapat nating gawin, of course, sa tulong ng biyaya ng Diyos, para magawa kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Hindi tayo yung nagsaset ng destination para sa sarili natin. Ang Diyos ang magsasabi kung saan tayo papunta. And this is the story ng Israel. Dito po sa journey natin sa Exodus. Ang Diyos ang nagtakda sa kanila, saan sila pupunta? Sa Canaan. Ito yung lupa na ipinangako ng Diyos simula pa kay Abraham. Pero dahil may mga nangyari sa story along the way,
ay napadpad sila sa Egypt at nagtagal sila doon ng 430 years. Tapos gumawa ang Diyos ang paraan para sila ay mapalaya mula sa pagkakalipin. So gumawa siya ng mga kamanghamanghang bagay para sila ay makalaya. Sino nakipaglaban sa kanila? Sino nagbigay ng success sa kanila? Ang Diyos. Di ba, inawit nila sa Exodus 15:3, ang Diyos, siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. And then paglabas nila sa Egypto, nagsisimula pa lang sila sa paglalakbay, in-emphasize na sa story, hanggang magkampo sila sa Mount Sinai, na ang Diyos yung sumasama sa kanila sa paglalakbay. Exodus 13 verse 21, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Do you remember na kapag umaga, mayroong pillar of cloud na kasama nila, tapos gabi, mayroong pillar of fire. So, throughout their journey, so nakating na sila sa Mount Sinai. So, sa series po natin sa Exodus, nandito na tayo sa Mount Sinai. Nasa Mount Sinai na sila. Yung presence ni God, yung pagsama ng Diyos sa kanila, yun dapat yung magbigay sa kanila ng lakas ng loob. Hanggang makarating sila dun sa promised land. Pero naalala ba ninyo kung ano yung reaction nila nung naramdaman nila yung presensya ng Diyos dun sa Mount Sinai, tapos nagsalita ang Diyos, nagbigay sa kanila ng 10 Commandments? Di ba natakot sila? Nanginig sila sa takot dahil they experience yung holy presence of God. Pero kahit na nandun yung pagkatakot nila, ang intensyon ng Diyos, kaya nais ng Diyos na iparanas sa kanila yung presensya ng Diyos ay hindi lang para takutin sila, kundi para bigyan sila ng confidence, para bigyan sila ng lakas ng loob all throughout their journey. So, dito sa yung mga huling pinag-aralan natin, sa Exodus, mula Exodus 20:22 hanggang 23:19, na binanggit ko, ito yung tinatawag na covenant code. Na bukod dun sa 10 Commandments, ito yung hindi na directly nagsalita ang Diyos sa kanila, si Moses na yung nagsalita sa kanila, kasi natatakot sila kapag narinig nila ang Diyos. And then karugtong nito, yung pag-aaralan natin ngayon, nasasabihin sa kanila ng Diyos, etong mga dapat ninyong gawin habang naglalakbay kayo, hanggang makarating kayo doon sa promised land. Ito yung mga dapat ninyong gawin. So anong kailangan nilang gawin? May kasabihan tayo mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama naman. When we apply that sa life, sa story ng Israel, kailangan nilang balik-balikan yung pinanggalingan nila. Kung ano yung ginawa sa kanila ng Diyos in the past. And remember yung power ni God sa pagliligtas sa kanila. And sa atin din bilang mga Kristiyano, di ba mahalaga na balikan natin kung ano yung pinanggalingan natin. Kung ano yung buhay natin dati at anong ginawa ni Kristo sa atin, ni Kristo para sa atin. So we need to remember the gospel. Pero hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng lingon lang tayo ng lingon sa pinanggalingan. Magkakaroon tayo ng stiff neck. And kapag pupunta ka sa Baguio, hindi naman pwede na buong biyahe mo ay nakalingon ka lang sa Baliwan o kaya sa Bustos. Meron kang kailangan gawin para makarating dun sa destination. And ito yung gustong i-point out dito ng Panginoon, na we have a long journey. Kahit nakagraduate ka na ng pag-aaral, you still have a long journey. Napakahaba ng paglalakbay na ginagawa natin. And ang gusto ng Diyos, ituro sa atin ngayon, bilang mga Kristiyano, na sumusunod kay Kristo, at lumalakad tayo sa daan na inilatag ng Diyos para sa atin, ano yung mga kailangan nating gawin para makarating tayo dun sa paroroonan natin? Dalawang sagot lang yung makita po natin dito sa text na ito. Yung isa ay makita natin sa verses 20 to 23, at yung isa ay makita natin sa verses 24 to 33. So unahin natin yung number 1. Anong una nating dapat gawin sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano? Number 1, dapat nating pakinggan at sundin ang salita ng Diyos. Pakinggan at sundin ang lahat
ng salita ng Diyos. And that's the whole point ng pag-ibigay ng Diyos ng utos sa kanila doon sa Mount Sinai. Para matuto silang makinig. Para matuto sila na sumunod. Tingnan niyo yung sinasabi ng Diyos sa verse 21. Sabi ng Diyos, papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Pakinggan at sundin sino? Sino? Ano sabi dito? Bakit sinabi ng Diyos? Ba't hindi sinabi ng Diyos, papakinggan ninyo ako? Bakit sabi ng Diyos, papakinggan ninyo siya? So sino yung siya na dapat nilang pakinggan at sundin? So balik tayo sa verse 20. Sino yung dapat pakinggan at sundin? Ito kasi sabi ng Diyos sa verse 20. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. So naalala ninyo si Pastor Aldrin, yung sermon last week, na ibig sabihin ng angel, na diniscuss sa atin yung Hebrews chapter 1. Ang ibig sabihin ng angel, sa Greek angelos, sa Hebrew malak, ay messenger. Tagapaghatid ng mensahe na galing sa Diyos. At yun naman talaga yung tungkulin ng isang anghel. Pero sa passage natin, may pagka-misteryoso yung pagkakabanggit dito ng angel. Sinasabi ng iba, kapag binabanggit daw yung angel of the Lord sa Old Testament, ay tinutukoy doon ang Old Testament appearance ng anak ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. But we are not sure kung yun talaga yung ibig sabihin nun. Sinasabi naman ng iba, ay similar ito sa nakita ni Joshua na commander of the Lord's army sa Joshua chapter 5. Pero kung makita natin, hindi ito yung first appearance ng angel of the Lord dito sa Exodus. Naalala ninyo nung sa burning bush kay Moises, yung calling sa kanya sa Exodus chapter 3, angel of the Lord yung nagpakita at nagsalita sa kanya. And of course, alam natin sa story, ng angel of the Lord ay walang iba, kundi si Yahweh mismo. And it's Exodus 14:19. Na yung kasama nila sa simula pa lang ng paglalakbay nila ay yung angel of God. So most likely, yung anghel na tinutukoy ng Diyos dito ay para i-emphasize na sabihin ng Diyos, ang presensya mismo ng Diyos ang kasama nila sa buong paglalakbay nila. Exodus 33. Inulit ng Diyos yung sinabi niya dito. Sabi niya sa kanila, I will send an angel before you. Sa verse 2. Tapos pagdating mo sa Exodus 33 verse 14, ang sabi ng Diyos, my presence will go with you. Angel of the Lord, the presence of the Lord. And then dito sa text natin, tingnan niyo yung verse 22 ng Exodus 23. Sabi dito ng Diyos, kung susundin ninyo siya, sino yun siya? Yung anghel. At gagawin ninyo ang mga sinasabi, hindi niya sinabi ang sinasabi niya. Sabi niya, kung gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, si Yahweh. So ang anghel na ipapadala ng Diyos ay walang iba kundi si Yahweh mismo. Gustong i-emphasize ng Diyos sa kanila na wala silang ibang makakasama sa paglalakbay nila maliban kay Yahweh. Hindi sila iiwanan ng Diyos at magpapadala lang siya ng anghel para samahan sila. Sinasabi ng Diyos, sa buong paglalakbay ninyo, ako ang kasama ninyo. At kung ang Diyos ang nagsasalita, di ba dapat silang makinig at sumunod? This is not just an angel. This is Yahweh Himself. So, next question. Verse 20 pa lang. Ano ba yung layunin ng salita ng Diyos sa buhay natin? Bakit mahalaga na nakikinig tayo? Bakit mahalaga na sumusunod tayo? So para saan ba? Bakit sinabi ng Diyos na sasamahan siya ng anghel na ipapadala niya? Sasamahan sila. Verse 20. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Anong gagawin una? Mangunguna sa inyo. Para alam nila kung saan sila pupunta. Wala naman silang Waze o Google Map nung panahon na yon. So yung angel, ang Diyos mismo, sabi ng Diyos, you follow my lead.
susunod kayo sa akin. Hindi ang kalakalan dito ay, Lord, gusto namin doon pumunta. Samahan mo kami. Ang sabi ng Diyos, no. Ako magsasabi sa inyo kung saan kayo pupunta, kung saan kayo dadaan. So ang responsibility ninyo ay pakinggan at sundin kung anong sinasabi ng Diyos. Pangalawa, pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay. Para ano? Sa paglalakbay nila, meron silang mga makakaharap ng mga problema, mga panganib, mga kaaway. Ang sabi ng Diyos, nandito ako para proteksyonan kayo. Para tiyakin na hindi kayo mapapahamak along the way. Pangatlo, at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Ano sinasabi ng Diyos? Sinasabi niya, ako mismo ang titiyak na itong sinimulan ko na pagliligtas sa inyo ay tatapusin ko hanggang makarating kayo sa promised land. Diba? Para saan pa iniligtas ng Diyos yung mga Israelita sa Egypt, tapos mamamatay din naman sila sa paglalakbay at hindi makarating sa promised land. So, merong katiyakan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Merong katiyakan sa presensya ng Diyos. Merong katiyakan sa kapangyarihan ng Diyos. And it's the same way with us. Kailangan natin yung paggabay ng Diyos. Kailangan natin yung protection ng Diyos. Kailangan natin yung sovereign presence ng Diyos. Ang Diyos yung magsasabi ng pupuntahan natin. Ang Diyos din yung mag-aanda kung saan tayo dadaan. That's why it's very important na binabasa natin, pinag-aaralan natin, pinakikinggan natin yung salita ng Diyos. Diba 2 Timothy 3:16 to 17, all scriptures breathed out by God and profitable for teaching. Ito magtuturo sa atin. Itong sasaway sa atin, sasabihin, oh, wrong way, hindi ka dyan. Dapat dumaan, sabihin sa atin, paano tayo bumalik? At sasabihin sa atin, tuturuan tayo, paano tayo masasanay sa daan ng katwiran. So, sino dapat natin sundin? Hindi ko ano yung sinasabi ng puso natin. Hindi ko ano yung gusto lang natin. Hindi ko ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Let's make sure that we are listening to God's voice kung saan tayo pupunta. Malaki na kasalanan sa tugon natin sa salita ng Diyos. So, anong kahihinatnan ng mga responses natin sa Word of God? Kung susunod tayo, anong mangyayari? Kung hindi tayo susunod at pipiliin natin na gawin kung ano yung gusto natin, anong mangyayari? Kaya unahin natin yung question na, okay, paano kung susuway ka sa sasabihin ng Diyos? Verse 21, papakinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, pakinggan niyo yung anghel na ipapadala ko dahil my name is in Him. Pag sinabing my name is in Him, ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos, ang buong pagka-Diyos ng Diyos ay nasa anghel na yun. Kaya ko sinabi na yung anghel na yon ay walang iba kundi si Yahweh mismo. Kung hindi kayo makikinig doon sa anghel, hindi kayo nakikinig sa Diyos. Kung hindi kayo susunod sa anghel, hindi kayo sumusunod sa Diyos. Kung nagre-rebelde kayo sa anghel, nagre-rebelde kayo sa Diyos. Hindi ba ganun ginagawa natin? Narinig natin yung salita ng Panginoon. Every Sunday, every day. Narinig natin yung salita ng Diyos. Pero every time na sinasabi natin, hindi ko susundin yung sinasabi ng salita ng Diyos, itinuturing natin yung salita ng Diyos na para bang pagkain na kinain natin. Hindi natin nagustuhan yung lasa. Pait. That's how we treat the Word of God. Pait. Eh, syempre may mga bahagi ng salita ng Diyos na hindi swak sa panlasa natin. Ayaw natin pakinggan. O kapag mayroon kang pinost sa social media, nakatotohanan tungkol sa sinasabi ng Diyos about sexuality, about marriage, ayaw pakinggan ng mga tao yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ay, hindi lang yung mga unbelievers. Kahit may mga pagkakataon sa buhay natin na ganito rin yung ginagawa natin ng mga believers. So when we say, sinabi natin sola scriptura, mayroong supreme authority o scripture sa buhay natin. Hindi natin pwedeng basta pipiliin lang kung ano yung gusto nating pakinggan.
Kapag hindi natin binabasa ang Biblia, binabaliwala natin ang Diyos. Kapag hindi natin pinaniniwalaan ang Biblia, hindi natin pinaniniwalaan ang Diyos mismo. Kapag hindi natin sinusunod ang nakasulat sa Biblia, ang Diyos ang sinusuway natin. Ito pa sabi ng Diyos, hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. Alam natin yung history ng Israel. Gusto rin Diyos makating sila sa promised land, pero milyon-milyon sa kanila ang namatay sa wilderness throughout their 38 years of journey dahil sumuway sila. Nagrebelde sila sa Panginoon. Hindi sila nakinig. Hindi sila naniwala sa Diyos. Hindi sila sumunod sa Diyos. Pero sabihin natin, akala ko ba mapagpatawad ang Diyos? Bakit sinabi ng Diyos, di ko kayo patatawarin? Yes. Mapagpatawad ang Diyos. That's why we always preach the gospel. That's why we always sing the gospel. Alam natin, gaano man kagrabe yung mga kasalanan na ginawa natin. If you can just remember kung gaano ka nagrebelde sa Diyos, lalo lang nung hindi ka pa Kristiyano, narinig natin yung gospel, there's forgiveness in Christ. Kasi inako niya lahat ng parusa sa ating mga kasalanan. Yes, there's always forgiveness for those who are in Christ. Pero hindi mo pwedeng sabihin, okay, magsisisi ako sa kasalanan ko, sasampalataya ako kay Kristo para mapatawad ako, para sa langit ako mapunta, and then all throughout your life, reject God's word consistently. Hindi na ibig sabihin ng repentance. So if you reject the word of God consistently, na yun yung lifestyle mo, hindi ka talaga nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo. Yung totoong repentance ay yung buhay na nakapailalim sa sinasabi ng salita ng Diyos. Anong mas mainam? Sumuway sa salita ng Diyos o sumunod sa salita ng Diyos? Alam naman natin kung ano yung sagot. So anong kakainat na kapag susunod sila? Sabi sa verse 22 at 23, kung susundin ninyo, papakinggang mabuti, siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Or literally, magiging kaaway ako ng inyong mga kaaway at kalaban ng inyong mga kalaban. Sabi pa niya, verse 23, pangungunahan ko kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Eteo, Pereseo, Cananeo, Hivita, at Jebuseo, yung mga nakatira sa Canaan. At sila ay lilipulin ko. Narinig niyo kung anong pangako ng Diyos? Nagagawin sa kanila, nagagawin para sa kanila, kung susunod sila. Pero kung hindi sila susunod sa Diyos, wala silang maaasahang tagumpay. Kasi, hindi lang yung mga tao doon ang kalaban nila. Ang kinakalaban nila ay ang Diyos mismo na nagligtas sa kanila. Diba, ganyan ginagawa natin kapag sumusuway tayo sa malinaw na mga utos ng Diyos sa atin. Itinuturing natin, nakaaway natin ang Diyos. Pero kung sumusunod tayo, itinuturing natin na nasa panig tayo ng Diyos. O ang Diyos ay nasa panig natin. Kasi alam natin, ang Diyos ang kailangan natin. At kung ang Diyos ang nasa panig natin, kinanta natin kanina, if God is for us, who can be against us? May pangako ang Diyos. May utos din ang Diyos. Anong mas gusto nating pakinggan doon sa dalawa? Honestly. Promise nga. Diba sa pakinggan na pagpapalain kayo ng Panginoon. Pagagalingin ni Lord ang inyong mga sakit. Magiging successful kayo sa inyong career. We want to listen sa mga ganong promises. Pero kapag may pangako ang Diyos, at tiyakin natin kung ano yung pangako ng Diyos, may utos ang Diyos, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin, papakinggan ko lang yung pangako ng Diyos. Yung utos ng Diyos, babaliwalayin ko. Ang pangako ng Diyos, salita ng Diyos. Ang utos ng Diyos, salita rin ng Diyos. Parehong precious and crucial sa journey natin ng mga Christians. Do you remember yung sabi ng Diyos kay Joshua? Namatay na si Moises sa bahagi ito ng story. Si Joshua na yung maglilid sa kanila sa promised land. Ano sabi ng Diyos kay Joshua? Joshua 1:8,
huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Hindi lang ito aklat ng pangako, aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. May prosperity, may success. Pero hindi ito yung kapag narinig lang natin yung prosperity, success, ang naisip lang natin ay yung mga material na bagay o yung mga temporary na na-enjoy natin sa mundong ito. No, pag sinabing prosperity and success na nakasulat sa Word of God, ay ibig sabihin, yung prosperity and success na ayon sa definition ng Diyos. Hindi ayon sa definition ng mga tao sa mundong ito. Success. Ibig sabihin, kung ano yung sinet ng Diyos na destination para sa kanila, you'll be successful. Mararating mo yung gusto ng Diyos na marating mo. Not necessarily yung gusto mo na marating mo. But if you neglect God's Word, don't expect na mapapabuti ang buhay mo kahit makagraduate ka pa with high honors. O maging successful businessman ka. Maasahan ba ang salita ng Diyos? Minsan nagdududa tayo, yung sinasabi kayo ng Diyos na utos niya ay makakabuti sa akin. And then, isipin natin yung mga pangako din ng Diyos. Tinutupad ba talaga ng Diyos lahat ng sinasabi niya? Joshua chapter 21. Fast forward din sa story. Nandun na sila sa Promised Land. Nandun na sila. So tinupad ng Diyos yung pangako niya. Joshua 21:43-45. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. And then, binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya. Pag sinabing lahat, meron bang sinira ang Diyos kahit isa man lang sa pangako niya? Wala. Lahat tinupad niya. So sigurado yung promised land. And then, isipin niyo, teka lang. Kung yun yung pangako ng Diyos, kung susunod sila, eh di ba, yung paulit-ulit na story nila ay story ng hindi pakikinig sa Diyos, story ng pagsuway sa Diyos. Paano sila nakarating doon? Yes, may generation na nagtiwala sa Diyos at sumunod sa Diyos. Pero ultimately, tinupad ng Diyos yung pangako niya, not because of their obedience. Tinupad ng Diyos yung pangako niya because of His faithfulness. Dahil kahit kailan ay hindi sisira ang Diyos sa kanyang pangako. Faithful ang Diyos sa kanyang mga pangako. Mahalaga din, huwag natin isipin na, ay, di naman pala mahalaga kung susunod tayo o hindi. That is not the point. Nung passage nito, mahalaga yung obedience. Kasi tayo, and kapag sinasabi natin, gospel-centered tayo mga Christians, gospel-centered yung church natin, dapat lagi natin narinig yung gospel. Nagiging allergic naman tayo pag pinag-uusapan yung obedience. O pag pinag-uusapan yung mga utos ng Diyos. So sabihin nila, si Pastor, puro tungkol sa pagsunod sa Diyos. Yung sermon na yun, nagiging legalistic na yata yung church na ina-attend na namin. Hindi naman kasi sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga utos niya. It doesn't mean, kapag obedience sa pag-uusapan, legalism agad, moralism agad. Hindi ito contradictory sa salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Siyempre alam natin, yung kaligtasan natin, yung kaligtasan ng Israel, iligtas pa sila ng Diyos dahil sa pagsunod nila sa mga utos ng Diyos. Diba, niligtas na nga sila ng Diyos bago pa ibigay yung kanyang mga utos. You're saved by grace alone, through faith alone. Pero wag nating isipin na yung biyaya ng Diyos o yung pananampalataya natin ay basta ganun lang. Nagtiwala lang tayo, tapos maghihintay na lang tayo na mamatay tayo, tapos pupunta tayo sa langit. Tapos, it doesn't matter kung anong klase ng buhay natin. It doesn't matter kung anong maging pangarap natin sa buhay. It doesn't matter kung sino yung maging karelasyon natin na mapangasawa natin. It doesn't matter kung tayo ay maging materialistic o sakim sa salapi. Yun yung mindset ng ibang mga Christians. Nakala nila yun yung ibig sabihin ng gospel.
Akala nila yun ibig sabihin ng grace. Akala nila yun ibig sabihin ng faith o salvation. Kung sinasabi mo na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, yung pananampalataya na yon ay may bunga ng pagsunod. Kung hindi ka susunod sa mga utos ng Diyos, of course, not perfectly, pero kung ang buhay mo ay buhay na tahasang pagsuway sa mga utos ng Diyos, you don't know what salvation by grace really means. Ang biyaya ng Diyos ay transforming grace. Ang saving faith ay persevering faith, working faith, fruit-producing faith. That's number 1. Pangalawa. Ano yung question na sinasagot ulit natin? Anong kailangan natin gawin sa paglalakbay natin sa buhay Kristiyano? Yung unang sagot, pakinggan at sundin ang lahat ng salita ng Diyos. Pangalawa, and this is the point ng verses 24 to 33, paglingkuran ang tunay na Diyos lamang, hindi ang mga Diyos-Diyosan ng mundong ito. Malinaw yan sa verse 25. Sabi ng Diyos, and this is the point, hindi lang ng journey nila, kundi pagdating nila sa promised land, this is the whole point of everything. This is the whole point of their salvation. Hindi lang para magkaroon sila ng titulo, ng ilang hektaryang lupa. That's not the point. The point is, God Himself. Sabi niya sa verse 25, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. At yun yung dahilan bakit sila dadali ng Diyos mula sa Ehipto, hindi lang para mga ibang bansa sila, magkaroon sila ng greener pastures, hindi lang para maging maginawa yung buhay nila, hindi lang para magkaroon sila ng sariling bahay o sariling lupa. The whole point is, hindi na sila nakatali sa paglilingkod kay Pharaoh. Kundi, nakatali na sila, malaya na sila na paglingkuran si Yahweh. We do not serve God na para bang may kailangan siya sa atin. Kaya pagka pinaglilingkuran natin yung ibang tao, kasi kailangan ng ibang tao yung servisyo natin. Pero kapag Diyos ang pinaglilingkuran, hindi ibig sabihin, kailangan ng Diyos ang servisyo natin. Wala siyang kailangan sa atin. He's a self-sufficient God. Yan yung point na sinabi ni Paul sa Acts 17 verse 24 to 25. Siya yung gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito, ang gumawa nito ay ang Panginoon ng langit at ang lupa. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Lahat ng bagay na meron tayo, galing sa Kanya. Yung hininga natin, galing sa Kanya. Yung buhay natin, galing sa Kanya. Yung lakas natin, galing sa Kanya. Yung kayamanan natin, galing sa Kanya. So naglilingkod tayo sa Kanya, hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil siya yung karapat dapat paglingkuran, wala nang iba. Ibig sabihin, kung meron man tayong pinaglilingkuran ng higit pa sa Diyos, iniinsulto natin ang kadakilaan at kasapatan ng Diyos. At yung mga, bakit sinasabi ito ng Diyos? Kasi alam ng Diyos, pagdating nila sa Canaan, itong mga Israelita, matutok sila na paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao na nandun. Kasi inaakala nila na dun sa mga Diyos-Diyosan na yung makukuha nila yung harvest na masaganang harvest sa mga tanim nila. O yung fertility kapag hindi sila magkaanak. O yung proteksyon na kailangan nila laban sa kanilang mga kaawan. And that's insulting to God na nagligtas sa kanila mula sa Egypto, na nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, nakita nila kung paano mag-provide ang Diyos sa kanila. And sa buhay natin mga Kristiyano, kung ang oras natin, ang lakas natin ay binubuhos natin sa paglilingkod sa mga bagay sa mundong ito ng hiwalay sa paglilingkod sa Diyos, nakakalimutan natin. Para saan ba tayo niligtas ng Diyos? Bakit ba namatay si Kristo sa krus para sa atin? Para saan? Para sambahin ang Diyos. Wala nang iba. Ibig sabihin, kailangan natin sagutin yung question na ito sa verse 24. Ano yung dapat nating gawin sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba at pinaglilingkuran ng mga tao sa mundong ito? Pag sinabi natin Diyos-Diyosan, isa naisip lang natin yung mga rebulto o estatwa.
na ginagawa ng ibang relihiyon. Kristiyano na kami, born again na kami. Wala na kaming mga libulto na sinasamba. And of course, sa panahon ng Israel, talagang yung mga Canaanites, nagsiset up sila ng iba-ibang estatwa o libulto, si Baal, si Astoret, at kung ano-anong itsura, at yun yung inaalaya nila ng kanilang pagsamba. Yun yung nakikita ng mga Diyos-Diyosan. Buti nga nakikita yung mga Diyos-Diyosan na yun. Alam mo, na Diyos-Diyosan. Pero yung mga Diyos-Diyosan sa puso natin, hindi madaling makita. Diba kapag nahumaling tayo sa mga magagandang bagay sa mundong ito, at inaakala natin na yung mga bagay na yon ang makapagbibigay sa atin ng mga kailangan natin, kapag sinasamba natin ng pera, nakakala natin yun ang, kapag dumami lang ang pera ko, magiging masaya na yung buhay namin. Kapag sinasamba natin yung relasyon sa ibang tao, o yung sex, or yung sexual pleasures, pag sinasabi ninyo na kapag napangasawa ko lang siya, ay magiging kompleto na yung buhay ko. Kapag sinasamba natin yung approval, yung success, yung palakpak ng mga tao, o yung maraming subscribers sa YouTube, o maraming likes, o maraming reactions sa mga posts natin, thinking na yun yung nagpa-validate ng worth natin bilang mga tao. We're worshiping a lot of gods in our hearts. Sabi nga ni John Calvin, ang puso ng tao ay isang idol factory. It's an idol factory. Ano dapat natin gawin? Verse 24. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Itutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. So, alam natin maraming Diyos ang mundong ito. Hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to the patterns of this world. Dapat nating layuan yung mga Diyos-Diyosan. 1 John chapter 5 verse 21. At sabi dito ng Diyos, durugin ninyo. Hindi basta isang tabi lang yung Diyos-Diyosan na yun. O kaya takpan. O kaya itago muna. Kapag medyo nagigipit, kapag medyo nalulungkot, kapag na-stress, ay kukuhanin ulit at kakapitan natin yung mga Diyos-Diyosan na yun. No? Sabi dito, durugin ninyo. How can you do that? Kapag may mga libulto, may mga estatwa, talagang makikita mo na dinudurog nila. Pero how about yung mga invisible idols sa heart natin? This is a call to repentance. Aminin natin sa Diyos, sa mga kapatid natin sa Panginoon, kung paano tayo, hindi lang kung paano tayo nagkasala, kundi kung paano tayo nahuhumaling sa magagandang bagay, sa mga blessing ni God, at yung blessing ni God, yung sinasamba natin, sa halip na Diyos na nagbigay ng mga pagpapala na yun. And repent of our idolatry, and then resolve na wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang paglilingkuran, wala tayong ibang mamahalin, wala tayong ibang susundin ng higit pa kaysa kay Kristo. Sulit ba na paglingkuran ng Diyos? Naumaling yung mga tao sa mga Diyos-Diyosan, material na bagay, success, relationship, kasi akala natin, doon natin makukuha. Yung inaakala natin na makukuha natin. But based on our experience, di ba, we're just disappointed. Siguro ngayon, na-enjoy ninyo. Pero kapag nakita ninyo yung consequences ng pagkapit sa maling relasyon, o yung consequences ng greed sa heart natin, kapag puro pera-pera na lang, o trabaho-trabaho, yung iniisip natin, may realize natin how disappointing worshiping idols is. Hindi pala sulit na paglingkuran yung mga bagay sa mundong ito. So we need to answer yung question, okay, anong pagpapala o anong mapapala natin kapag maglilingkod tayo sa Diyos? Verses 25 to 31. Etong pangako ng Diyos sa mga Israelita. Okay, take note. Ito ay pangako ng Diyos sa mga Israelita. Not necessarily pangako niya sa atin. Verse 25. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Sarap pakinggan. Prosperity, success,
healing, fertility sa mga hindi magkaanak, and long life. Sino sa inyo may ayaw ng gano'n? Sabihin natin, teka pastor, prosperity theology yan yung verse na yan. Yes, that's prosperity theology. Kaya madalas ako nagsasabi against prosperity gospel. Pero hindi ibig sabihin masama yung prosperity. Kasi pinangako nga ng Diyos yung prosperity para sa kanila eh. Yung minsan naman, i-guilt trip natin yung mga nagiging sagana sa buhay. Prosperity theology, sinasabi lang nito na kapag naranasan ninyo yung mga ganitong blessing, ito ay pag-recognize na lahat ng mga blessings na ito ay galing sa Diyos. And that's good. Kasi pangako yan ng Diyos eh. Pero, huwag nating isipin na sa lahat ng pagkakataon ay ganito mangyayari. Kung maglilingkod ako, kapag magiging misyonero ako, kapag magbibigay ako ng malaki sa church, sasagutin ni Lord yung mga prayers ko. Gagaling yung asawa ko na may sakit. Magkakaroon kami ng financial breakthrough. Eh paano pagka naghihirap kayo financially? Eh paano yung mga members natin hanggang ngayon hindi pa rin magkaanak? Siguro hindi kayo naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Siguro may mga Diyos-Diyosan kayo na hindi pa rin sinusuko sa Diyos. Maybe. Maybe not. Ang buhay sa mundo ito ay komplikado. Hindi natin pwedeng lagyan ng formula. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, ganito mangyayari sa buhay mo. Ganitong kasaganaan yung mararanasan mo. At the point of this, ang point ng lahat ng ito, hindi yung blessing na ibibigay ng Diyos. Kasi kung naglilingkod ka sa Diyos, tapos ang laging nasa isip mo, ay kung ano yung blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos, that's idolatry. Ibig sabihin, hindi mo talaga pinaglilingkuran ang Diyos. And you will not really enjoy yung mga blessing na galing sa Diyos kung ang nasa isip lang natin ay yung mga blessing na galing sa Diyos. The point is, for our hearts to find our satisfaction in God alone. Hindi man kayo magkaanak. Hindi man kayo magkaroon ng financial breakthrough. Our heart is satisfied in Christ. Kasi ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Ito pa, pangalawa. Ano pa yung pinangako ng Diyos sa kanila? Verse 27 to 28. Dahil sa gagawin ko, binanggit ko na ito kanina, pero binabanggit ulit dito sa text natin. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan sila sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Cananeo at Eteo sa kanilang lupain. Pangako ng Diyos, victory laban sa kanilang mga kaaway. Pangako sa kanila. So hindi ibig sabihin, kapag dumating yung panahon na nakipaggera sa atin ang China, dahil maraming mga Kristiyano sa Pilipinas, basta maglingkod tayo sa Panginoon, siguradong magtatagumpay tayo sa gera laban sa China. No. Ano yung garansya ng Diyos sa atin? Kung ano yung layunin niya sa buhay natin, kung saan tayo gustong dali ng Diyos, siguradong dun tayo papunta. That's the promise of God. Kung ano yung magandang bagay na sinimula niya, tiyak na tatapusin niya hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And that's our confidence. Pero hindi agad-agad. Mahilig pa naman yung generation natin ngayon sa instant. Instant coffee, instant noodles, instant. Yung mabilisan lang. Yung hindi mo na kailangan maghintay. Hindi mo na kailangan pagtrabahuhan. But we need patience. Ito yung sinasabi ng Diyos sa kanila sa verses 29 to 31. Hindi ko muna sila paalisin lahat sa loob ng isang taon. So don't expect na aalis na lahat ng mga kaaway ninyo. Para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga mahihirap na hayop. Unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediterranean.
at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga roon at sila'y inyong papalayasin. Ipangako ng Diyos, unti-unting papaalisin yung mga kaaway nila. So dapat matuto sila, dapat matuto tayo na maghintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kaniwa sa atin, kapag nagigipit, kapag may mga problema sa buhay, di ba, dali natin pagdudahan. Ang Diyos, akala ko ba, faithful ang Diyos sa pangako niya, pero bakit parang hindi yata tumutupad ang Diyos sa pangako niya sa buhay ko? Kasi, we are impatient. Ayaw natin maghintay. Gusto natin mabilisan. Hindi ang Diyos ang unfaithful. Tayo ang unfaithful. Pero dahil tapat ang Diyos, tiyak at tutuparin ng Diyos ang ipinangako niyang gagawin niya. Pero kailangan matyaga tayong maghintay. Ibig sabihin ba, pag naghintay tayo, wala tayong gagawin? Anong gagawin nila? Sabi ng Diyos, papalayasin niya yung mga kalaban nila. Pero may gagawin sila. Ano sabi? Inyong papalayasin. Meron kayong gagawin. Meron kayong responsibility. We have a responsibility na dapat natin gawin. Nakikipaglaban tayo sa natitira pang Diyos-Diyosan sa puso natin. Hindi tayo tumitigil sa paglaban sa kasalanan hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Yun ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. So habang naghihintay tayo, ano dapat yung maging commitment natin? We're not just waiting. Merong commitment. Verses 32 to 33. Ano ang dapat na maging commitment natin sa paglilingkod sa Diyos? Dapat buong-buo ang commitment natin sa Diyos. Bihira natin pag-usapan yung commitment. Again, sabihin natin, hindi yata living by grace yan ha. Parang nagiging stricto na yata yung church. Bakit po commitment? Akala ko ba by grace? Ito yung buhay Kristiyano. Ito yung dapat turo natin sa mga anak natin. Ito yung dapat na ituro natin sa mga kabataan. We live in an age na very low in commitment. Pero anong commitment ang gusto ng Diyos sa atin? Buong-buo. Ito yung tinatawag na allegiance, devotion, loyalty, exclusive na paglilingkod sa Panginoon. Kaya balik na naman siya dun sa warning tungkol sa idolatry. Look at verse 32. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Covenant. May covenant na kayo sa kay Yahweh. Di ba parang relasyon ng isang lalaki, isang babae sa covenant of marriage. Hindi na dapat tumingin sa iba. Hindi na dapat makipagrelasyon sa iba. That's an exclusive relationship. Yan yung relationship natin sa Diyos. Exclusive relationship. Walang third party. Walang love triangle. You shall love the Lord your God with all your heart, all your strength, all your soul, all your mind. Kaya dapat maging maingat sila, sabi ng Diyos, sa mga relasyon nila sa mga tao din sa Canaan. Mga unbelievers, mga sumasamba sa Diyos. Last verse 33. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. May promise ang Diyos sa kanila kapag maglilingkod sila sa Diyos. Pero meron ding warning ang Diyos sa kanila. Di ba yung Israel ay kingdom of priests and a holy nation? Ano ibig sabihin? Hindi sila pwedeng basta makihalo, lalo na when it comes to marriage, sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kapag holy nation, bubukod sila sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Para ano? Para mahatak naman papalapit yung mga tao na yon sa pagsamba sa Diyos. Ano mangyayari kapag nakihalo sila sa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sa halip na madala nila yung mga tao na hindi sumasamba sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos, sila yung mahatak ng mga tao na yon palayo sa Diyos. Kaya mayroong warning si Paul sa pakikipagrelasyon sa mga unbelievers. Of course, we relate sa mga unbelievers. We share the gospel sa kanila.
Pero not to the point na merong malalim na relationship. Like sa marriage. Or sa pakikipag-boyfriend or girlfriend pa lang. At sabi ni Paul sa 2 Corinthians 6:14-16, yun yung tinatawag na pakikipamatok. Batok. Unequally yoked. Magkaibang pinapasan. Ikaw, ang pasanin mo ay paglingkuran ng Diyos. Pero kung may pagrelasyon ka sa mga unbelievers na sumasamba, hindi sa Diyos, hindi kay Kristo, as being unequally yoked. Sinasabi mo na you are serving the Lord, pero anong klaseng commitment ang gusto ng Diyos sa atin? And ask yourself, do you have this kind of commitment? Na handa mong talikuran ang lahat. Handa mong iwanan yung relasyon na nakakahadlang sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. You're ready to give up even your personal ambition is to give your life to serving God. Para lang makamtan yung higit na mahalaga, walang iba kundi si Kristo. So that's our text. At kung susundan natin yung trajectory ng Israel, masasagot natin yung question na ito. Paano lahat ng ito ay patungo kay Kristo? And that's the concern of biblical theology. Paano kung lahat ng ito ay nagtuturo sa atin patungo kay Kristo? Bakit kay Kristo? Kasi alam natin yung sagot dun sa question na anong dapat natin gawin. Alam natin na kailangan sundin natin ang Diyos, kailangan paglingkuran natin ang Diyos. Alam natin yun eh. Wala namang bago sa sinasabi ng Diyos. Hindi yun bago para sa mga Israelita. Pero alam natin, kahit yung alam nating gawin, ay hindi naman natin ginagawa. And this is the story ng Israel. Kaya pagdating sa Book of Numbers, hindi naman sila dapat 40 years na tatagal sa disyerto. Less than or a little more than 1 year ay lulusubin na nila yung Canaan. Sabi ng Diyos, lusubin na ninyo. Ano sabi nila? Natakot sila sa mga tao na nandun. Hindi sila naniwala na sa pangako ng Diyos. Hindi sila nagtiwala sa pangako ng Diyos. Hindi sila sumunod sa inuutos ng Diyos. Kaya tumagal pa sila ng 38 years sa wilderness para unti-unting mamatay yung henerasyon na nagrebelde sa Panginoon. And then pagdating sa Book of Joshua, sumunod na sila sa Panginoon, nilusot na nila yung Canaan. That's good. A new generation. Unti-unting napalayas yung mga kaaway nila. Pero napalayas ba nila lahat? Yung sinabi ng Diyos na palayasin nila? No. Basahin niyo yung Joshua. Basahin niyo yung Judges. Yun yung warning ng Diyos sa kanila. Kapag nakatira yan sa inyo, magiging patibong yung mga taong yan sa inyo. At the end of Joshua, nangako pa sila sa Panginoon na wala kaming ibang sasambahin, wala kaming ibang paglilingkuran maliban kay Yahweh. Promise. Namatay si Joshua. A new generation. Sumamba sila kay Baal at sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Canaan. Nakalimutan agad nila yung pangako ng Diyos. Nakalimutan nila yung utos ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. May utos ang Diyos, hindi nila sinunod. May pangako ang Diyos, hindi nila pinanawakan. May warning ang Diyos, binaliwala nila. At ganun din yung pwedeng sabihin sa atin. Buti na lang, hindi lubusang ibinuhos ang Diyos yung kanyang parusa para sa atin. Kaya pinadala niya si Kristo. Si Kristo yung anghel ng Diyos na ipinadala sa atin. But of course, He's greater than the angels. Siya ang Diyos mismo na kasama natin. Ang presensya mismo ng Diyos. Siya ang Emmanuel. May kapatawaran sa mga kasalanan natin kahit ilang beses na tayong sumaway sa utos ng Diyos. Kahit libo-libong Diyos-Diyosa na yung pinaglingkuran natin. Right? God is offering us forgiveness in Christ. Dahil inako ni Kristo ang lahat ng parusa na nararapat sa ating pagsuway nung siya'y namatay sa krus. Kaya kung hanggang ngayon, some of you, first time, nakasama namin, hindi ko alam
if you already have a relationship with Christ, o siguro matagal ka na nandito, nakikinig ka ng mensahe, pero you ask yourself, talaga bang nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan? Talaga bang sumasampalataya ka kay Kristo? O magmamatikas ka pa rin na, hindi, panghahawakan ko, kakapitan ko itong mga idols ko. Kakapitan ko yung sarili ko, kaya ko iligtas yung sarili ko. So yung salita ng Diyos sa atin ngayon ay nag-aanyaya sa atin. Itawan lahat ng mga idols natin. At kapitan natin yung pangako ng Diyos na pagliligtas na ng kay Kristo. Huwag mo nga hayaan na lumipas yung araw nito. It's Father's Day, yes. Mga tatay, di ba? Bidang-bida sa araw nito. Pero, ano mang pag-honor sa'yo ng mga anak mo, pag-titreat sa'yo, pag-respect sa'yo, and you feel good about being a father, bali mo na lahat. If you don't really know God the Father through the Lord Jesus Christ. At kung ikaw ay na kay Kristo, ang buhay mo ay nakakabit sa Kanya. Last question. Paano ngayon tayo dapat mamuhay? Sino papakinggan mo? Ang boses mo? Ang boses ng puso mo? O yung mga tao sa mundo ito? Pakinggan natin si Kristo. Di ba sabi niya, nung namatay siya, nabuhay siya ng muli, tapos bago siya umakyat sa langit, di ba sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. So kung nasa Kanya yung otoridad, kung anong sinasabi ng salita ni Kristo, yun ang susundin natin. Dahil yun ay otoridad ng Diyos mismo, dahil si Kristo ay Diyos mismo. So sino magsasabi sa'yo kung saan ka pupunta? Sino magsasabi sa'yo kung anong gagawin mo pagka-graduate mo? Sino magsasabi sa'yo kung sino dapat na makarelasyon mo? Sino magsasabi sa'yo kung ano mo gagamitin yung pera mo? Sino magsasabi sa'yo kung ano dapat yung pangarap mo sa buhay? All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations. That's our ambition. Ilapit yung sarili natin sa Diyos. Ilapit yung mga anak natin palapit sa Diyos. Ilapit yung mga kasama nating members sa pagsunod, tulungan sila sa pagsunod kay Kristo. Yung mga kamag-anak natin na unbelievers, ilapit sila sa Panginoon. That's our ambition. Hindi siya optional sa Christian life. That's our goal. So, evaluate natin yung lifestyle natin. Evaluate natin yung mga ginagawa natin. Anong kinalaman ng mga ginagawa mo? Anong kinalaman ng pangarap mo? Sa making disciples of all nations. O hanggang ngayon, may sarili ka pa rin pangarap. Gusto mo, ikaw yung nagmamaneho. Ikaw yung nasa driver's seat. And you feel good kasi pasahero mo si Kristo. At least kampante ka kasi kasama mo si Kristo. Pero ikaw pa rin nasusunod. Si Kristo magsasabi kung saan tayo pupunta. May pinangako ang Diyos na lupain sa mga Israelita. Walang pinangako ang Diyos sa atin na magkakaroon tayo ng sarili nating lupain. Ang babaw ng pangarap natin. Anong pinangako niya? Anong mission natin? Go therefore and make disciples of all nations. Ang buong mundo ay kay Kristo. Ang buong mundo ay para sa mga Kristiyano. Ito sa mission. Ang babaw ng mga mission natin kung walang kinalaman sa Great Commission. So tayong lahat, ang trabaho natin ay sumunod sa sinasabi niya. I know, may mga panahon na mahirap. May mga panahon na mag-i-struggle tayo. May mga panahon na mas gusto natin gawin yung gusto natin kaysa sa ipinapagawa ng Diyos. Lord, ayoko na. Napagod na ako. Yes, meron tayong mga pangarap sa buhay. Pero kapag si Kristo, o kapag pinaglingkuran natin si Kristo, may kasamang pangako. Ano yung pangako niya? Matthew 28:20. Behold, I am with you always.
to the end of the age. Presensya ng Diyos yung kasama natin. Presensya ni Kristo ang kasama natin. Always. To the end of the age. And that's our destination. And that's God's promise. Habang pinagtutulungan natin na maabot ang lahat ng lahi sa buong mundo, na mabuting balita ni Kristo. And then, the end will come. That's the end. And then, babalik si Kristo. Makikita natin siya ng mukhaan. And that's the goal of everything. To see Christ, to spend all eternity with Christ. Yan ba? Yan ba yung goal natin? Yan ba yung destiny na pinakahihintay natin? Yan ba yung pinapangarap natin? Paglingkuran natin si Kristo, mga kapatid. He is worthy of our exclusive service and devotion. He alone is worthy. Wala na iba. Let's pray. Our Father in heaven, we repent of our half-hearted service. We repent of our low commitment sa paglilingkod sa iyo. We repent of our disobedience. Alam po namin na mayroong kapatawaran dahil kay Kristo. Kaya, Panginoon, praying for everyone na narito, especially those who are not yet in Christ. Grant them repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Break their hearts. Lulugin mo yung puso nila. Para ma-realize nila yung foolishness ng lahat ng idols na kinakapitan nila. At wala nang ibang kapitan maliban kay Kristo. And that's our prayer for all of us. Expose mo, Panginoon, yung mga natitira pang idols sa heart namin. Nawa ang puso namin ay baguhin mo. So that we will give our all to serving Him, to fulfilling the Great Commission. Sa sarili namin, di namin ito magagawa. By your help, by your promise, by your Spirit, by your presence, sigurado kami, kumpiyansa kami, na mararating namin ang nais mong puntahan namin. Be glorified, Father, in our service. Hindi man ito perfecto, maraming kaming pagkukulang. Dalangin namin na sa lahat ng ito ay pangalan mo lamang. Hindi pangalan namin, hindi pangalan ng iglesia namin. But your name alone be glorified. You're faithful, you're good, you're worthy of our service and devotion. This is our prayer in Jesus' name. Amen.